Ang sakit ay hindi nagmumula sa isang pirasong papel ng diborsyo, kundi sa amoy ng pabangong hindi akin na nananatili sa polo na aking maayos na tinupi. Pinili ni Marco ang babaeng iyon sa mismong silid kung saan kami sumumpa ng walang hanggang katapatan. Tumingin ako sa salamin, tuyo ang aking mga mata, ngunit ang aking puso ay unti-unting nalulunod sa sarili nitong dugo. Hindi na ako ang babaeng nagpapakumbaba noon. Ang kanilang kalupitan, ang siyang magiging mitya ng aking pagbangon. Kakayanin ko bang talikuran ang lahat upang mahanap ang aking sarili? Marco, huwag mo na siyang intindihin. She's just a boring housewife who knows nothing but to nag. I'll be at the hotel waiting for you. I deserve more than just a secret love. Ang katagang ito ay hindi nagmula sa mga labi ng isang kaaway, kundi sa liwanag na nagmumula sa screen ng telepono na nakapatong sa ibabaw ng makintab na mesa. Iyon ang boses ni Ivy, mapang-api, mapangahas, at puno ng pagmamay-ari. Nakatayo lang si Elena sa gitna ng tahimik na silid. Hawak niya ang isang tasang mainit na kape na ipapahinga sana niya para sa asawa pagkatapos ng isang mahabang araw, ngunit ang kanyang mga kamay ay biglang nawalan ng lakas. Ang tasa ay tumama sa gilid ng mesa. Lumilikha ng isang tuyong tunog na dumurog sa katahimikan ng gabi. Tiningnan ni Elena ang screen. Ang bawat letra ay tila matalim na kutsilyo na humahati sa kanyang dibdib. Maling mensahe ba ito? O baka naman ito ay isang pagpapakita ng labis na kapalaluan ng isang babaeng hindi na siya itinuturing na asawa? Yumuko si Elena at tiningnan ang polo na hawak niya. Buong hapon niyang inilaan ang oras para tahiin ang punit na balikat ng damit ni Marco. Dahil sinabi nito noon na siya lang ang tanging nakakaintindi sa kanyang mga pangangailangan. Ngayon, habang pinagmamasdan ang mga tahi na ginawa niya ng may pagmamahal, tila isang malaking katatawanan ng lahat. Ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang katapatan. Lahat ay naging isang basahan na nais nilang itapon kapalit ng isang bago at makintab na pagnanasa. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi siya umiyak. Ang hapdi na kanyang nararamdaman ay higit pa sa kayang ilabas ng mga luha. Mahigpit niyang hinawakan ang tasa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, at ang hapdi ng init ng seramika ay wala kumpara sa panhid na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sulok ng silid, mula sa kanilang mga litrato ng kasal sa dingding hanggang sa mga kagamitang inayos niya ng buong ingat, ay tila naging banyaga at nakakatakot. Hindi na ito isang tahanan, ito ay naging saksi sa isang kasinungalingan na matagal na niyang pinaniwalaan. Tanong niya sa sarili, ano ba ang kanyang pagkukulang? Bakit ang kanyang dedikasyon ang naging dahilan para siya ay yurakan? Tumingin siya sa kanyang reflection sa salamin, isang babaeng maayos ang pagkakatali ng buhok, may mukhang hindi man lang naapiran ng kolorete, at mga matang puno ng pagkalito. Siya si Elena, ang asawa ni Marco, ang tagapagmana ng pamilya De Vega, ang babaeng nasa likod ng bawat tagumpay ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling ito, ramdam niya na siya ang pinakamaliit at pinakawalang halagang nilalang sa mundong ginagalawan niya. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mga pamilyar na yabag. Si Marco ang paparating, dala ang lamig ng gabi at ang amoy ng ibang babae na nanunuot sa kanyang balat. Nanatiling nakatayo si Elena sa kadiliman ng silid, ang kape ay unti-unti nang nawawalan ng usok, ngunit ang kanyang puso ay matagal na palang nagyelo. Haharapin ba niya ang bagyong ito nang may pagpapakumbaba gaya ng dati? O panahon na ba upang hayaan ang katotohanan ito na gumuho ang lahat ng kanyang itinayo? Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na may kasamang malalim na buntong hininga. Ang kanyang kurbata ay nakaluwag na, at ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng mundo. Nang makita niya si Elena sa loob ng madilim na silid, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pagod na ekspresyon. Hindi niya napansin ang telepono ni Elena na nakapatong sa mesa. Ang liwanag nito ay namatay na, dala ang lihim na bumago sa buong gabi ng kanyang asawa. Elena, bakit ka nandito sa dilim? Nakakatakot naman, wika ni Marco habang naglalakad palapit, pilit na ngumingiti, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata ang kislap ng katapatan. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Ang bawat linya ng mukha ni Marco ay kabisado niya, ang mga kunot sa noo kapag pagod, ang bahagyang pagngisi kapag siya ay nagtatagumpay. Ngunit ngayong gabi, ang mukhang iyon ay parang isang maskara na hindi na niya makilala. Nanatiling tahimik si Elena, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa gilid ng kanyang palda upang itago ang panginginig.
Naghihintay lang ako, Marco, tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, isang manipis na hibla ng katatagan sa gitna ng nagbabadyang unos. Akala ko ay gutom ka na kaya ipinaghanda kita ng kape, pero mukhang marami ka nang nakain sa labas. Tumigil si Marco sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap. Isang saglit na pag-aalinlangan bago ito nalunod sa pagiging mapanlinlang. Marami lang kaming inasikaso sa opisina, Elena. Alam mo namang mahirap ang buhay sa korporasyon. Huwag mo na sana akong simulan sa mga tanong na walang patutunguhan, pagod na pagod ako. Tinalikuran siya ni Marco at naglakad patungo sa banyo. Iniwan si Elena na nakatayo sa gitna ng silid. Narinig ni Elena ang pagbukas ng gripo, ang agos ng tubig na tila humuhugas sa mga bakas ng ibang babae sa katawan ng kanyang asawa. Ang bawat patak ng tubig ay parang sampal sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang baso, gusto niyang itanong kung gaano nakatagal ang panlolokong ito. Ngunit pinigil niya ang sarili. Alam niyang sa mundong ginagalawan nila, ang emotion ay isang kahinaan. Hindi nagtagal, lumabas si Marco na nakasuot na ng bathrobe. Ang kanyang buhok ay basa pa. Inasahan ni Elena na lalapitan siya nito, nayayakapin siya, o kahit man lang tatanungin kung bakit siya tila balisa. Ngunit hindi. Dumiretso si Marco sa kanilang kama at humiga ng nakatalikod sa kanya. Matulog ka na, Elena. Maaga pa tayong gigising bukas para sa meeting sa De Vega Corporation. Huwag mo nang intindihin ang mga bagay na hindi mo naman maiintindihan. Utos ni Marco sa isang tono na puno ng pagmamaliit. Tumayo lang si Elena sa dilim. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa kanyang isipan. Ang pagtrato sa kanya na parang isang bata na walang alam sa tunay na takbo ng kanilang negosyo. Ngunit hindi na siya ang dating Elena na basta na lang susunod. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang asawa, isang malamig na determinasyon ang unti-unting namuo sa kanyang puso. Kung ang lahat ng ito ay isang laro, sisiguraduhin niyang hindi siya ang matatalo sa dulo. Sa labas, unti-unting bumuhos ang ulan, tinatamaan ang bintana na parang mga daliri na nagnanais pumasok. Sa gitna ng bawat patak, narinig ni Elena ang isang boses sa kanyang isipan. Isang paalala na ang bawat lihim ay may katapusan. At ang bawat panloloko ay may katumbas na kabayaran. Kinabukasan, ang De Vega Corporation ay abala gaya ng dati. Ang bawat yabag sa hallway ay tila musika ng ambisyon at ingay ng politika. Si Elena ay naglalakad sa gitna nito. Ang kanyang suot na corporate attire ay perpekto. Matalim ang tupi ng kanyang blazer, ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay walang mababakas na pagod o luhang pumatak kagabi. Habang papasok siya sa opisina ni Marco, huminto siya saglit nang makita si Ivy sa labas ng pintuan. Nakasuot ito ng pulang dress na halos lumalagpas sa linya ng profesionalismo. Matalim ang tingin ni Ivy kay Elena, may halong pangungutya at isang uri ng kumpiyansa na tanging ang isang taong may alam lamang ang nagtataglay. "Good morning, Mrs. De Vega," wika ni Ivy. Ang boses ay puno ng pait na binalot sa artipisyal na tamis. "Mukhang mahaba ang gabi ninyo Medyo pagod ang mga mata mo." Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ni Ivy. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting hindi maabot ang kanyang mga mata. "Salamat sa pagpansin, Ivy. Minsan ang pagpupuyat ay nagbubunga ng mas malinaw na paningin. Nakikita ko na ang mga bagay na dati ay hindi ko pinapansin." Naglakad si Elena papasok sa opisina ni Marco nang hindi na hinintay ang tugon ni Ivy. Sa loob, abala si Marco sa pagpirma ng mga dokumento. Nang makita siya ni Elena, mabilis na itinago ni Marco ang isang folder sa ilalim ng mga makakapal na files. "Elena, ano ang ginagawa mo rito?" sabi ko. "Ay, magpahinga ka na lang sa bahay." Bungad ni Marco, ang boses ay tila nababahala. "Naisip ko lang, Marco, na masyado na kitang hinahayaang mag-isa sa mga problemang ito." Sagot ni Elena habang naglalakad palapit sa mesa. Inilapag niya ang dalang tsaa sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder na itinago ni Marco. "Gusto kong maging bahagi ng tagumpay na pinapangarap mo." Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Sinusubukang basahin kung may kahulugan ang kanyang mga sinabi. Ngunit si Elena ay isang pader na hindi niya mabutas. "Hindi mo kailangan ng ganitong stress, mahal. Kaya ko na ito." "Stress? Hindi ito stress, Marco. Ito ay responsibilidad.
Sagot ni Elena habang dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng mesa. Parang tiwala lang yan. Kapag nabawasan, mahirap na ibalik, di ba? Umalis si Elena sa opisina nang may dalang isang maliit na piraso ng impormasyon. Ang folder na itinago ni Marco ay may markang Project Sunrise. Iyon ang proyekto na laging sinasabi ni Marco na hindi para sa kanya. Ngayon alam na niyang doon nakatago ang susi sa lahat ng panlilinlang nito. Habang naglalakad sa hallway, nakita ni Elena ang kanyang sarili sa salamin ng elevator. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Elena na umiiyak sa dilim. Siya na ngayon ang mangangaso, at ang unang hakbang ay ang pag-alam kung ano ang itinatago sa Project Sunrise. Ang bahang opisina ni Marco ay isang kuta na hindi basta-basta mapapasok. Ngunit alam ni Elena na ang bawat kuta ay may pinto at ang bawat pinto ay may susi. Pagkalabas ni Marco para sa isang tanghalian, kasama ang ilang mga investor, isang tanghalian kung saan alam ni Elena kasama rin si Ivy ay pagkakataon na ni Elena. Gamit ang kanyang access bilang asawa at shareholder ng kumpanya, pumasok siya sa silid ni Marco. Ang hangin sa loob ay amoy ng mamahaling tabako at ang pamilyar na pabango ni Marco. Mabilis niyang tinungo ang mesa. Ang folder na Project Sunrise ay nakatago pa rin sa ilalim ng tambak ng mga papeles. Mistulang isang pusang natutulog na ayaw magising. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito isang simpleng proyekto. Ito ay isang plano para sa pagbebenta ng malaking bahagi ng lupa ng pamilya De Vega. Ang lupang minana pa ni Elena sa kanyang ama sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Ivy. Ang lagda ni Marco ay naroon na, handa nang iproseso. Marco, paano mo nagawang ibenta ang alaala ni Papa nang hindi mo man lang ako kinokonsulta? Bulong ni Elena sa sarili. Ang boses niya ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na matagal niyang kinimkim. Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Ivy calling. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Elena. Kung sasagutin niya, mabubuking siya. Kung hindi, baka magduda ang mga ito. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono at ginamit ang mabilis na scanner application para kopyahin ang bawat pahina ng dokumento. Habang naghihintay na matapos ang bawat pag-scan, ramdam niya ang bawat segundong lumilipas na parang isang oras. Ang bawat tunog ng elevator sa labas ay tila yabag ni Marco na bumabalik. Natapos. Binalik niya ang mga dokumento sa eksaktong pagkakaayos. Lumabas siya ng opisina ilang sandali bago bumukas ang pinto ng elevator. Sakto ang kanyang paglabas nang makasalubong niya si Ivy na naglalakad ng patadyak. Dala ang isang matamis at mapanirang ngiti. Mrs. De Vega, napadalaw ka yata? Tanong ni Ivy habang sinusuri ang bawat galaw ni Elena. May kailangan lang akong kunin. Sagot ni Elena ng walang emosyon. Sana ay nag-enjoy kayo sa tanghalian ninyo, Ivy. Dahil sigurado akong hindi magiging masaya ang susunod na yugto ng Project Sunrise. Nagulat si Ivy. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Elena. Nilagpasan niya si Ivy. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang bawat hakbang ay may layunin. Sa loob ng kanyang bag, dala na niya ang ebidensya ng kataksilan. Hindi lang kay Marco, kundi sa kanilang buong pamilya. Ang laro ay nagsimula na, at ngayon, hawak na ni Elena ang alas. Kinagabihan, ang mansyon ng mga De Vega ay tahimik, ngunit may mabigat na tensyon sa hangin. Inihanda ni Elena ang hapunan, ang paboritong putahe ni Marco, adobong manok, na niluto sa tamang timpla ng toyo at suka, gaya ng kung paano ito gustong-gusto ng kanyang yumaong ama. Nang dumating si Marco, kasama si Ivy na naglakas loob na magpakita sa hapagkainan gamit ang dahilan na may urgent business meeting sila, hindi nagbago ang timpla ni Elena. Inilapag niya ang mga plato ng may marahang kalansing ng seramika. Elena, bakit nandito si Ivy? Tanong ni Marco, bagaman kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Sabi ko sa'yo, busy kami. Umupo si Elena sa dulo ng mahabang mesa. Ang liwanag ng chandelier ay tumatama sa kanyang mukha na tila isang estatwa. Business is family, isn't it, Marco? At dahil bahagi ka ng pamilyang ito, Ivy, sa tingin ko ay nararapat lang na sabay-sabay tayong kumain. Sumubo si Ivy, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ang bait mo naman, Elena, kaya siguro hindi ka maiwan ni Marco dahil sa sobrang pagpapakumbaba mo. Ngumiti si Elena, isang ngiting matalim.
Tama ka, Ivy. Minsan, ang pagpapakumbaba ay isang uri ng pagtitiis. Pero alam mo, natutunan ko na rin na ang lahat ng bagay, gaano man kaganda o kamahal, ay may katumbas na presyo. Kinuha ni Elena ang kanyang baso ng alak. Ininom ito ng dahan-dahan, habang nakatingin ng diretso kay Marco. Marco, narinig ko ang tungkol sa Project Sunrise. Napakagandang pangalan, hindi ba? Parang isang bagong simula. Biglang naibuga ni Ivy ang tubig na iniinom niya. Si Marco naman ay halos mabitawan ng kanyang kutsara. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Sa saan mo nalaman yan? Garalgal ang boses ni Marco. Ang mga pader sa De Vega ay may mga tenga at ang mga dokumento. Minsan ay kusang nagsasalita, sagot ni Elena habang nagpapatuloy sa pagkain na tila walang nangyari. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagawing gulo sa harap ng mga investor, sa ngayon. Elena, makinig ka, subok ni Marco, ngunit pinutol siya ni Elena sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Tapusin muna natin ang hapunan, gusto kong lasapin ang bawat subo ng pagkaing ito. Wika ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Dahil pagkatapos nito, Marco, magkakaroon tayo ng mahabang pag-uusap. At Ivy, mas mabuting tapusin mo na ang kinakain mo. Baka ito na ang huling beses na makakain ka sa hapag na ito bilang bisita. Natigil ang pagmuya ni Ivy. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay napalitan ng takot. Ramdam nila ang pagbabago ng aura sa silid. Si Elena ay hindi na ang maamong tupa na kanilang hinamak. Siya ay isang reyna na muling humahawak sa kanyang korona at handa na siyang ubusin ang sinumang susubok na umagaw sa kanyang trono. Pagkatapos ng hapunan, hindi hinayaan ni Elena na makatakas si Marco. Habang si Ivy ay halos patakbong lumabas ng mansyon, bitbit ang kanyang mga gamit na tila isang magnanakaw sa gabi, naiwan sina Elena at Marco sa loob ng silid-aklatan. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay bumabalot sa kanila, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay tila nasusunog. Elena, please listen to me, pakiusap ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon habang sinusubukang hawakan ang mga balikat ni Elena. Umatras si Elena, isang kilos na puno ng pagkamuhi. Huwag mo akong hawakan, Marco. Ang kamay na iyan ang hinahalikan ko tuwing umaga. Ang kamay na iyan din ang pumipirma sa pagbagsak ng kumpanya ng aking ama. Ginagawa ko iyon para sa atin, para sa kinabukasan natin. Sigaw ni Marco, ang kanyang pagiging mapagkunwari ay tuluyang lumabas. Akala mo ba madali ang magpatakbo ng De Vega? Kailangan ko ng pondo, kailangan ko ng mga bagong kaalyado. Kaalyado? Tawa ni Elena, isang tawang puno ng pait. O baka naman kailangan mo ng babaeng mas madaling manipulahin kaysa sa akin? Isang babaeng magbibigay sa iyo ng lahat ng gusto mo kapalit ng konting atensyon? Lumapit si Elena kay Marco. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Akala mo ba wala akong alam sa mga transaksyong ginagawa mo sa likod ko? Ang mga peking invoice, ang mga pautang na hindi dumaan sa board. Akala mo ba ay ignorante ako? Nagpanggap lang akong bulag, Marco, dahil minahal kita. Pero ang pagmamahal ko ay hindi katumbas ng pagiging tanga. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano ang gagawin mo? Hindi ako magrereklamo sa pulis, hindi pa. Sagot ni Elena habang naglalakad patungo sa kanyang desk at kinuha ang isang folder, ang kopya ng mga dokumentong nakuha niya. Pero ibibigay ko ito sa Board of Directors bukas ng umaga, kasama ang bawat ebidensya ng iyong pagtataksil sa kumpanya at sa akin. Elena, sisirain mo ang pangalan ng De Vega. Sisirain mo ang lahat. Ang De Vega ay hindi ikaw, Marco. Ang De Vega ay ang dugo at pawis ng aking ama. Ikaw? Ikaw ay isang virus lang na kumakalat sa loob nito. At oras na para linisin ang bahay. Tumalikod si Elena at naglakad palabas. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. Wala na ang maskara ng mapagmahal na asawa. Wala na ang boses ng mapanlinlang na negosyante. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang totoong lakas ni Elena. Ang lakas ng isang babaeng walang natitirang mawawala, kaya wala na ring kinatatakutan. Sa labas, ang gabi ay tahimik na naman. Ngunit para kay Elena, ang katahimikang ito ang simula ng kanyang bagong simula. Ang hangin sa loob ng boardroom ay kasing lamig ng yelo. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang nara. Ang bawat isa ay tila mga estatwang naghihintay ng hatol. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Marco, ang kanyang mukha ay maputla.
Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng lamesa upang itago ang matinding panginginig. Pumasok si Elena. Hindi siya nakasuot ng pangkaraniwang kulay itim. Nakasuot siya ng puting power suit, malinis at matapang, na tila isang simbolo ng katarungang kanyang dala. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga hakbang ay may bigat na nagpapatahimik sa buong silid. "Good morning everyone," wika ni Elena. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. "Elena, ano ang ibig sabihin nito?" Tanong ng isa sa mga matandang miyembro ng board. "Sabi ng asawa mo ay may mga issue tayo sa internal audit, ngunit sinabi niyang malilinis na ito." "Malilinis?" Tumawa si Elena ng bahagya habang inilalagay ang isang makapal na file sa harap ng bawat isa. "Ang katotohanan ay hindi malilinis ng kasinungalingan. Marco, bakit hindi mo ipakita sa kanila ang Project Sunrise na ipinagmamalaki mo?" Tumayo si Marco, ang kanyang boses ay basag. "Board, makinig kayo, ito ay isang personal na vendetta ng asawa ko. Gusto niya lang akong siraan dahil sa mga personal naming hindi pagkakaunawaan." "Personal?" sagot ni Elena habang bumubuklat ng isang dokumento. Ang pagbebenta ng lupain ng pamilya sa presyong halos walang halaga sa kumpanya ni Ivy, isang kumpanyang pag-aari ng iyong kabit, ay personal? Ang paglilipat ng pondo ng kumpanya sa mga offshore accounts na nakapangalan sa iyo ay personal? Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga dokumento ay nagsalita. Ang bawat pahina ay isang sampal sa mukha ng bawat taong nagtiwala kay Marco. Marco de Vega, wika ng pinuno ng board, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. "Bilang CEO, ikaw ang may pinakamalaking responsibilidad. Ngunit ang mga ebidensyang ito ay pagtataksil sa tiwala ng kumpanya." Sinubukan ni Marco na magpaliwanag. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Elena, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit wala. Ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagbagsak. "Hindi ko ito ginusto," sigaw ni Marco. "Ginusto mo o hindi, Marco, ginawa mo," sagot ni Elena. Ang kumpanyang ito ay itinatag para magbigay ng trabaho at seguridad sa marami, hindi para pagkakitaan ng iisang tao na walang ibang inisip kundi ang sariling interes. Sa isang iglap, tinanggalan si Marco ng kanyang awtoridad bilang CEO. Ang pagbagsak niya ay hindi maingay, ngunit ito ay ganap. Habang inilalabas si Marco ng security, nagtama ang kanilang paningin. Sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang Elena na kanyang minanipula ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng nagpabagsak sa kanya gamit ang sarili niyang mga sandata. Paglabas ni Marco, bumaling si Elena sa board. "Marami pa tayong dapat ayusin. Ngunit ngayong araw, ang De Vega Corporation ay nagsisimula na muling maging matatag." Hindi natanggap ni Ivy ang pagkatalo. Sa labas ng gusali ng De Vega, habang nakatanaw mula sa bintana ng kanyang mamahaling sasakyan, ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa manibela. Nawala ang lahat. Ang posisyon ni Marco, ang pera, at ang tsansang makuha ang lupain ng mga De Vega. Hindi ito matatapos ng ganito, Elena. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Samantala sa loob ng opisina ng CEO, tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang lungsod. Bagaman siya ang nanalo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang hindi titigil si Ivy. Ang isang taong tulad ni Ivy ay hindi natatakot sa kahihiyan. Natatakot lamang ito sa pagkawala ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Elena. Isang boses na hindi pamilyar, tila isang boses ng isang empleyado na takot na takot. "Ma'am Elena, kailangan niyo pong makita ito. May mga dokumentong kumakalat sa social media, mga peking resibo at mga maling impormasyon na nag-uugnay sa inyo sa fraud, at ang nagsasabing kayo ang nag-frame up kay Marco." Nanigas si Elena. Gaslighting. Iyan ang laro ni Ivy. Hindi siya aatake ng harapan. Gagamitin niya ang opinyon ng publiko para sirain ang reputasyon ni Elena. Pagbukas ni Elena ng internet, bumungad sa kanya ang mga headlines. "Elena de Vega, the ruthless wife who ruined her husband's legacy." Ang mga komento ay puno ng mga bayarang trolls, mga taong hindi alam ang katotohanan ngunit mabilis na humuhusga. "Ma'am, ano ang gagawin natin? Bumababa na ang stocks ng kumpanya dahil sa mga balitang ito," tanong ng kanyang sekretarya. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang puso ay nagsisimulang mag-init, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa. Ito na ang huling barahan ni Ivy. Gagamitin nito ang kahihiyan, upang pilitin si Elena na bumitiw.
Hayaan mo silang magpakalat ng kasinungalingan, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang kasinungalingan ay tulad ng bula. Mabilis lumaki, pero napakadaling pumutok. Maghanda ka ng press conference para sa bukas. Imbitahin ang lahat ng media, at sa pagkakataong ito, huwag tayong magpaliwanag. Po, hindi tayo magpapaliwanag? Hindi, sagot ni Elena habang nakatingin sa refleksyon niya sa bintana. Magpapakita tayo ng katotohanan. Handa na ba ang mga ebidensyang kinuha natin mula sa bank records ni Ivy? Opo, ma'am. Mabuti, dahil bukas hindi lang natin ililinis ang pangalan ko. Ipakikita natin sa lahat kung anong klaseng tao ang tunay na nagtaksil sa kumpanyang ito. Sa kabilang panig ng lungsod, nakangisi si Ivy habang pinapanood ang pagtaas ng bilang ng mga negatibong komento laban kay Elena. Akala niya ay panalo na siya. Hindi niya alam, inilalagay na niya ang kanyang sarili sa gitna ng bitag na inihanda ni Elena. Ang Grand Ballroom ng De Vega Corporation ay punong-puno. Ang mga ilaw ng camera ay kumukuti-kutitap, na parang mga bituin sa gitna ng unos. Nakaupo si Elena sa harap ng mahabang mesa. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa likod niya, nakapaskil ang logo ng kumpanya, ang simbolo ng dignidad na sinubukan nilang dungisan. Pumasok si Ivy sa likod ng bulwagan, kasama ang ilang mga reporter na bayaran. Nakangisi siya, inaasahang makikita ang isang Elena na wasak at natatakot. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, ang ngisi ni Ivy ay unti-unting naglaho. Elena was not breaking. She was glowing with a quiet, dangerous confidence. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Elena. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at walang pag-aalinlangan. Marami ang nagtatanong kung bakit nanahimik ako sa gitna ng mga maling paratang. Ang sagot ay simple. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa mga kasinungalingan. Nagbulungan ang mga tao. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop at sa isang pindot, isang projection screen ang nagpakita ng mga dokumento. Hindi mga peke, kundi ang mga original na bank transfer, mga text logs, at mga audio recording ng pag-uusap ni Marco at Ivy tungkol sa paglustay ng pondo. Ito ay hindi laban sa aking asawa, pagpapatuloy ni Elena, habang itinuturo ang mga ebidensya sa screen. Ito ay pagprotekta sa pawis at dugo ng libu-libong empleyado na umaasa sa kumpanyang ito. Ang Project Sunrise na binansagan nilang solusyon ay isa palang sistematikong pagpapatalsik sa inyong mga benepisyo para mapunta sa bulsa ng iilang tao. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Nakita ni Ivy ang pagbabago ng aura ng mga tao sa loob. Ang mga camera na kanina ay nakatuon kay Elena para huliin ang kanyang pag-iyak, ay mabilis na lumipat sa screen kung saan nakalagay ang mga pangalan ni Ivy at Marco. Ivy, tawag ni Elena sa pangalan ng babae. Ang boses ay seryoso. Hindi mo kailangang magtago sa likod ng mga trolls. Nandito ka, di ba? Bakit hindi ka humarap sa kanila at ipaliwanag kung bakit ang pondo ng kumpanya ay napunta sa iyong personal na account? Nanigas si Ivy sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang mga taong dati niyang binabayaran para siraan si Elena ay ngayon ay kanya nang nilalapitan, nagtatanong, kumukuha ng pahayag. Ang kanyang reputasyon na inakala niyang matatag ay gumuho sa loob ng wala pang 10 minuto. Elena, hindi totoo yan! Sigaw ni Ivy. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita niya ay naitatala. Ang bawat pagtanggi ay nagmumukhang desperasyon. Tumayo si Elena, humarap sa mga camera, at tumingin ng diretso sa mga mata ng publiko. Ang katotohanan ay may sariling tinig. Hindi kailangang sumigaw para marinig. At ngayon, tapos na ang laro. Sa paglakad ni Elena palabas ng entablado, alam niyang hindi lang siya nanalo sa laban. Napalaya niya ang kanyang sarili mula sa anino ng kanyang nakaraan. At sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang paggaan ng kanyang pasanin. Ang simula ng isang buhay na siya na mismo ang may akda. Pagkalipas ng ilang araw, ang De Vega Corporation ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Ang mga dokumento ay naisumite na sa mga awtoridad, at ang pangalan ni Ivy ay nakatatak na sa mga pahayagan bilang isang kriminal. Ngunit para kay Elena, ang katahimikan sa kanyang opisina ay nabasag ng isang pamilyar na tunog, ang mahinang katok sa pinto. Hindi na siya lumingon, alam niya kung sino iyon. Elena, please! Ang boses ni Marco ay basag.
puno ng pagsisisi na tila kulang pa rin para hugasan ang kanyang mga kasalanan. Pumasok siya sa loob, mukhang pinabayaan ang sarili. Wala na ang kintab ng mamahaling suit. Wala na ang awtoridad na dati niyang ipinagmamalaki. "Umalis ka na, Marco," sagot ni Elena nang hindi humaharap. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaloy sa baba, na parang agos ng buhay na hindi na niya kailangang habulin. "Nagkamali ako, alam ko iyon. Pero Elena, tayo ang bumuo nito. 10 tayong taon na nagsama. Hindi ba sapat ang lahat ng pinagsamahan natin para bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon?" Lumapit si Marco, sinubukang abutin ang balikat ni Elena. Mabilis na tumayo si Elena at lumayo. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng malamig na katotohanan. Ang 10 taon ay hindi sapat na dahilan para kalimutan ang 10 taon ng panlilinlang. Ang tiwala, Marco, ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo itong pagdugtungin, pero ang mga lamat ay mananatili habang buhay. At hindi ko na kayang mabuhay sa isang bahay na puno ng lamat. "Handa akong magbago, handa akong itama ang lahat." Sigaw ni Marco, lumuluhod na sa harap ni Elena. Ito ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat. Ngayon ay nakaluhod na parang isang batang nawalan ng laro. "Ang pagbabago ay hindi ginagawa para makuha ang gusto mo, Marco. Ginagawa ito para maging tao ka ulit." Sagot ni Elena. "Ang pagluhod mo ngayon, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyong sariling ego. Takot kang mawala ang lahat dahil wala kang natitirang sarili, kung wala ang devega at wala ang asawang kaya mong manipulahin." Kinuha ni Elena ang isang sobre mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Marco. "Ang mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo na. Iyon lang ang tanging paraan para maging malaya tayong pareho." "Elena, huwag mo namang gawin ito. Ginawa mo ito nung una kang humakbang palabas ng ating kwarto para hanapin ang iba," putol ni Elena. "Tapos na ang utang na loob ko sa pamilya mo. Tapos na ang obligasyon ko sa iyo. Mula sa araw na ito, ang pangalang De Vega ay hindi na magiging kasangkapan mo." Tumayo si Marco, ang kanyang mga luha ay naglaho, napalitan ng isang mapait na galit. "Pagsisisihan mo ito, Elena. Mag-isa ka lang sa dulo. Mas mabuti ng mag-isa kaysa kasama ang isang taong ang turing sa akin ay parang isang gamit na pwedeng itapon," sagot ni Elena. "Lumabas ka na, Marco, bago ko patawagin ang security." Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Marco ang babaeng dati ay hawak niya sa palad. Ang babaeng ngayon ay mas malakas, mas matapang, at higit sa lahat, mas malaya. Lumabas siya hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang mga maling desisyon. Matapos ang maingay na paghihiwalay sa loob ng opisina, ang gusali ng Devega Corporation ay tila naging isang malaking kulungan para kay Elena. Bagaman siya ang nagwagi, ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa kanya ng mga oras na sinayang niya sa pagmamalasakit sa taong hindi naman siya pinahalagahan. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagpinta ng kulay kahel sa langit, nagpasya si Elena na hindi na siya uuwi sa mansyon ng mga De Vega. Sa halip, minaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang maliit na art studio sa gilid ng lungsod na dati niyang pinapangarap patakbuhin bago siya ikasal kay Marco. Ang lugar ay maalikabok, puno ng mga lumang canvas at tuyot na pintura. Ngunit sa kanyang pagpasok, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanilang marangyang tahanan. Inalis niya ang kanyang mamahaling blazer. Kumuha siya ng isang lumang brush at nagsimulang magpinta. Hindi siya nagplano, hindi siya nag-isip ng diskarte. Hinayaan niya lang ang kanyang kamay na gumalaw sa ibabaw ng canvas. Sa bawat hagod ng brush, ang kulay asul, abo, at puti ay unti-unting bumuo ng isang imahe. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng unos, ngunit sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang liwanag. "Elena?" Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Si Aling Nena, ang dating katiwala ng studio na hindi niya nakausap sa loob ng maraming taon. "Aling Nena?" Nakangiting bati ni Elena, kahit na may bahid ng pintura ang kanyang pisngi. "Ang tagal na nating hindi nagkita." "Nabalitaan ko ang lahat sa balita, iha," wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit. "Akala ko ay hindi ka na babalik. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng mundo ng mga De Vega." "Nilamon nga ako, Aling Nena,"
Sagot ni Elena habang muling tumitingin sa kanyang painting. Pero akala nila, isa lang akong buto na maaari nilang iluwa. Hindi nila alam, isa pala akong binhi na kailangan lang ng tamang lupa para tumubo. Ano ang plano mo ngayon? Hindi ko alam, pag-amin ni Elena. Sa unang pagkakataon, wala akong plano para sa iba. Para sa kumpanya, para sa asawa, para sa pamilya. Ngayon, gagawa ako ng plano para sa sarili ko. Sa gabing iyon, hindi bumalik si Elena sa mansyon. Natulog siya sa maliit na kwarto sa loob ng studio. Ang kama ay matigas, ang hangin ay amoy pintura, ngunit ang kanyang pagtulog ang pinakamahimbing sa loob ng maraming taon. Sa kanyang panaginip, wala si Marco, wala si Ivy, at wala ang bigat ng pangalang De Vega. Ang tanging naroon lang ay ang sarili niyang tinig, malinaw at malakas, na nagsasabing, malaya ka na. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalang De Vega, na dati ay laging laman ng mga headline dahil sa eskandalo, ay dahan-dahan ng kumukupas sa mga pahina ng tabloid. Si Elena ay nanatili sa kanyang studio, malayo sa ingay ng korporasyon at sa mga matang mapanghusga. Ang kanyang art studio ay hindi na lamang isang taguan. Unti-unti na itong nagiging isang lugar kung saan ang mga taong may pinagdaanang sugat ay naghahanap ng paghilom. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga canvas si Elena, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang studio. Hindi si Marco, hindi si Ivy. Ito ay si Attorney Ramirez, ang abogado ng kanyang yumaong ama. Elena, mabuti at nakita kita, wika ng matanda habang pumasok sa loob. May mga dokumento ako rito na kailangang pirmahan mo. Ang mga ari-arian ng iyong ama na nakapangalan sa iyo ay handa na para sa formal na paglipat. Tiningnan ni Elena ang mga papel. Ito ang mga ari-ariang matagal na sinubukang angkinin ni Marco. Salamat, Attorney Ramirez. Pero may plano ako. Hindi ko ito kailangan bilang puhunan sa negosyo. Nais kong ibenta ang ilan dito at ang malilikom na pondo ay ilalaan ko sa isang foundation para sa mga babaeng biktima ng emotional abuse. Nagulat ang abogado. Sigurado ka ba? Malaking halaga ang mawawala sa iyo. Hindi ito nawala, attorney. Ito ay pamumuhunan. Sagot ni Elena habang nakatingin sa kanyang painting ng babaeng may hawak na liwanag. Pamumuhunan para sa mga babaeng tulad ko na nagakalang ang pag-ibig ay pagpapakumbaba at ang pamilya ay pananatili sa isang mapanirang relasyon. Habang papalabas ang abogado, naramdaman ni Elena ang isang katok sa pintuan. Hindi si Attorney Ramirez. Nang buksan niya, isang babaeng mukhang pagod, may pasa sa braso at puno ng takot sa kanyang mga mata ang nakatayo roon. Ma'am, nabalitaan ko po na tumatanggap kayo ng mga naghahanap ng lakas. Pwede po ba akong pumasok? Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ito na ang kanyang tunay na misyon. Hindi siya niligtas para lang mabuhay ng mag-isa sa kanyang studio. Niligtas siya para maging tulay ng iba. Ang kanyang studio ay hindi na lamang lugar para sa sining. Ito ay naging santuwaryo. Tuloy ka, wika ni Elena, binuksan ng maluwag ang pinto. Dito hindi ka kailangang magpaliwanag. Dito ang bawat sugat ay unti-unting nagiging kulay. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng unti-unting naglalabas ng kanyang mga hinanakit sa pamamagitan ng pagguhit, napangiti si Elena. Sa loob ng matagal na panahon, akala niya ang happy ending ay ang pagtalo sa kanyang mga kaaway. Ngunit mali siya. Ang totoong happy ending ay ang pagkakaroon ng kakayahang tumulong sa iba habang unti-unting nabubuo ang sariling pagkatao. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos si Elena ng mga gamit para sa kanyang foundation, isang bisita ang dumating na hindi niya inaasahan. Hindi ito ang babaeng humihingi ng tulong, at lalong hindi si Attorney Ramirez. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng kanyang studio, si Marco. Ngunit wala na ang dating Marco na mayabang at nakasuot ng mamahaling tatak. Ang nasa harap niya ay isang lalaking mukhang matanda sa kanyang edad, ang mga damit ay gusot at ang mga mata ay puno ng pagod. Elena, tawag nito, hindi na mapagmataas, kundi parang isang taong uhaw na uhaw sa kahit katiting na pagkilala. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Elena. Humarap siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nananatiling malinis kahit may mga bahid ng pintura. Ano ang ginagawa mo rito, Marco? Wala na akong ibibigay sa'yo. Hindi ako humihingi ng pera, wika ni Marco, habang nakatingin sa paligid ng studio. Nakita niya ang mga painting, ang mga babaeng masayang nagpipinta sa isang sulok, at ang kapayapaang hindi niya kailanman naibigay kay Elena. Gusto ko lang
Gusto ko lang makita kung anong meron ka ngayon na wala ako. Ang kapayapaan, Marco, ito ang mayroon ako, sagot ni Elena. Wala nang takot, wala nang pagpapanggap, wala nang mga lihim na kailangang itago. Napayuko si Marco. Sinubukan kong bumalik sa kumpanya. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa ibang mga investor. Pero lahat sila, tinalikuran ako. Ang pangalan ko ay hindi na De Vega. Ito ay katumbas na ng pagkatalo. Dahil ang pangalan mo ay hindi naman talaga ang naging pundasyon ng kumpanyang iyon, mariing wika ni Elena. Ang pundasyon ay ang tiwala at yun ang sinira mo. Patawarin mo ako, Elena. Pakiusap nito, isang bulong na halos tangayin ng hangin. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Sa loob ng mahabang panahon, ang paghingi ng tawad na ito ang hinihintay niya. Ngunit ngayong naririnig na niya, wala na siyang nararamdamang galit. Wala na siyang nararamdamang sakit. Ang tanging naroon na lamang ay ang pagtanggap na ang taong nasa harap niya ay hindi na ang taong minahal niya noon. Pinapatawad kita, Marco, wika ni Elena ng malinaw. Hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa aking puso. Pero huwag kang mag-asa na maibabalik pa natin ang anumang bagay. Ang Elena na minahal mo ay namatay na kasabay ng pagsira mo sa tiwala ko. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay isang taong binuo ng sarili niyang mga sugat. Tumingin si Marco sa kanya, puno ng pagsisisi, bago dahan-dahang tumalikod. Naglakad siya palayo sa ilalim ng ulan, ang kanyang anino ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan itong naglaho. Hindi na tumingin si Elena sa likod. Pumasok siya sa loob ng studio at isinara ang pinto. Sa wakas, ang huling anino ng kanyang nakaraan ay nakaalis na. Ang studio ay naging maliwanag muli. At sa kanyang canvas, nagsimula siyang magpinta ng bagong simula. Isang sikat ng araw na tumatagos sa gitna ng makapal na ulap. Ang punang mga araw matapos ang pagbisita ni Marco ay tila isang malumanay na pag-agos ng tubig. Ang studio ay hindi na lamang lugar ng pagpipinta. Ito ay naging saksi sa pagbabago ng mga buhay. Ang mga babaeng dati ay lugmok sa kawalan ng pag-asa ay nakikita na ngayon ang liwanag at si Elena ang nagsilbing kanilang gabay. Sa huling araw ng buwan, nagpasya si Elena na bisitahin ang mansyon ng mga De Vega, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nagpapaalam. Ang mga gamit niya ay matagal na niyang nakuha, ngunit may mga alaala pa sa loob ng malalaking dingding na iyon na kailangan niyang bitawan. Pagpasok niya sa malaking pintuan, ang mansyon ay tahimik. Ang mga maid na dati niyang kasama ay yumukod ng may paggalang. Walang Marco, walang Ivy, walang mga usap-usapang pangnegosyo. Ang mansyon ay mistulang isang museo ng mga ala-alang hindi na niya pagmamay-ari. Tinungo niya ang kwarto kung saan sila nagsimula. Binuksan niya ang cabinet at nakita ang isang maliit na kahon ng mga liham na isinulat ni Marco noong unang bahagi ng kanilang pagsasama. Dati ang bawat salita ay nagdadala ng luha sa kanyang mga mata. Ngayon binasa niya ito ng may ngiti. Isang ngiti ng taong nagbabasa ng isang kwentong tapos na. Salamat sa lahat, bulong niya sa hangin. Sa saya, sa sakit at sa leksyong nagturo sa akin na maging matatag. Kinuha niya ang mga liham, dinala ang mga ito sa hardin at sinindihan. Habang pinagmamasdan ang pag-abo ng mga papel, naramdaman ni Elena ang paggaan ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat abo ay simbolo ng bawat pagkakamali, bawat pagtitiis, at bawat takot na kanyang nilagpasan. Pagtalikod niya, sinalubong siya ng liwanag ng papalubog na araw. Hindi na siya ang Elena na pumasok sa mansyong ito 10 taon ang nakalilipas. Ang babaeng lumalabas ngayon ay may mas malinaw na paningin, mas matatag na puso, at higit sa lahat, isang kaluluwang malaya. Hindi na siya lumingon sa mansyon. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, binuhay ang makina, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang direksyon na kanyang tatahakin ay hindi dikta ng sinuman. Ito ay sarili niyang landas. Ang daan patungo sa isang kinabukasan na siya ang may akda. 5 taon ang lumipas. Sa gitna ng isang malawak at maliwanag na gallery sa Makati, puno ng mga tao ang paligid. Hindi ito ordinaryong exhibit. Ito ay isang koleksyon ng mga pinta na pinamagatang ang paghilom. Bawat canvas ay nagkukwento ng isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Sa gitna ng gallery, nakatayo si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakatago sa ilalim ng anino ng kanyang asawa. Siya ay nakasuot ng isang simpleng asul na damit. Ang kanyang mukha
ay may bakas ng kapanahunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang hindi matitinag. Sa gilid ng kwarto, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Marco. Mukha itong mas matanda. Dala ang mga marka ng mga pagkakamaling hindi na mababawi. Hindi siya lumapit. Tumingin lang siya kay Elena mula sa malayo, tumango ng may halong paggalang at pagsisisi bago dahan-dahang lumabas ng gallery. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang distansya sa pagitan nila ang pinakamalinaw na sagot sa lahat. Tiningnan ni Elena ang kanyang foundation, ang lingga ng pag-asa, na patuloy na tumutulong sa mga kababaihang nawalan ng boses. Elena, heto ang mga papeles para sa susunod na program natin. Wika ng kanyang bagong katulong na dating isa sa mga unang lumapit sa kanya sa studio. Kinuha ni Elena ang mga papel at ngumiti.